as if corruption has already become the norm in this country. Or is it not? Is it? Is corruption normal in this country? DPWH, Mr. Chair, bakit hindi po natutunugan na blacklisted po ito, poor and satisfactory performance, o meron pong itong mga slippage kung tawagin? Bakit nakalusot lalo na po itong sila Diskaya? Napakadaming proyekto dito, napakadaming poor and unsatisfactory performance, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chairman, sa napakaganda at importanteng tanong. Yan din po ang tanong natin nung tayo po ay pumasok sa DPWH nitong nakaraang 2 linggo. At to give you a straight answer, Mr. Chairman, tingin ko po, ito pong mga CPES na ito at iba pang mga safeguards at iba pang mga dapat gawin ng ahensya ay hindi po ginagawa nitong nakaraan. That is the simple answer. In fact, Mr. President, ang nakakagulat pa po dito, hindi lang po bad performance ang hindi na-monitor at hindi na-actionan. In fact, marami po tayong nakita na isiniwagat na rin po ni Senator Lacson, ang ating chairman, sa kanyang privilege speech. Marami pa po dito mga proyekto na hindi lang bad for performance, no performance at all. In fact, marami pong mga ghost project na on record, may mga papeles po tayo at ito nga po naging basehan natin sa mga kasong final natin itong nakaraang linggo na kahit na ang term ng kontrata for example 250, 300 days, lumalabas po sa mga papeles miraculously natapos po puno itong mga proyektong to at nabayaran po itong ibang mga contractor dito within months. Oh my God! Wow! Alright. Sign po ito nitong mga ibang nandito ngayon as completed at nabayaran po itong mga kontratang ito. So clearly po, hindi po ginagamit itong CPES at kung ano-ano pang mga dapat ginagamit ng ahensya para i-monitor ng tama ang implementasyon ng mga proyekto. That is the straight answer po that I can give the Honorable Committee. At nakikita po natin ito hindi lamang sa mga kontrata sa Bulacan, kundi nakikita na rin po natin ito sa ibang kontrata sa iba pang lugar. Anyway, in the course of in your investigation, Mr. Chair, what are the ghost projects added to the list and substandard? Right now po, we have received more than 100 reports already in only 2 weeks of ghost or very substandard projects. And right now po, ang track po ng bagong team sa DPWH ay unang-una dahil nga po nabuo na ng ating Pangulo ang Independent Commission for Infrastructure. Kami po ngayon ay in very, very close coordination sa kanila. Bawat po project na nare-report, nagbubukas po kami ng case file dito. Ini-inspection po natin either personally or yung pong mga ibang kasama natin sa team. Ngayon po kasama na po ang members at team ng ICI, lalong-lalo na po ang special advisor ngayon ng ICI na si ang mayor po ng Baguio City, si Mayor Benji Magalong. So, ganun po ang ginagawa natin at kapag nagbi-build up po tayo ng kaso, kada proyekto, ini-inspect po natin, chine-check ang records at pag meron pong nakitang klarong anomalya, either ghost o napaka-substandard at napatunayan po na meron pong mga contractor na nabayaran na kahit na hindi pa tapos or non-existent ang proyekto, immediately po bumubuo na po tayo ng kaso na either ifa-file or in this case po na nabuo na po ang komite, ang komisyon, pinapasa na po natin sa komisyon. Ang tanong ko lamang po kasi, so, will you agree with me na may collusion po talaga? Yung mga dating opisyal na DPW simula sa taas hanggang sa baba, hanggang sa mga district engineer, project engineer, nakikipagsabwada sa mga contractor para kumita? Absolutely agree, Mr. Chairman. Alright. Ito yung sinasabi ko, Mr. Chair, na marami tayong ahensya na dapat, kung ginawa ng trabaho lang ng GPBB, ginawa ng DPW ang trabaho nila,
maiiwasan po ito kaagad eh. May mga stopgap measures eh. Kagaya po sa DPWH, nandyan po yung tinatawag na Bids and Awards Committee, nandyan po yung Technical Working Group na pwedeng harangin po kaagad na oops, may red flag pala ito. Uy, teka muna, meron mo pala ito mga substandard, meron pala ito mga ghost project, dapat di na po pinapalusot. Tama po ba? Dapat doon pa lamang po ay napigilan na. Tama po, Mr.